Mahirap maglakbay patungo sa mga liblib at malalayong lugar. Pero higit sa hirap at pagod sa katawan, mas mahirap dalhin ang kirot sa puso na dulot ng bawat kwento. Ito hindi nare-realize ng mga ibang viewers. Iniisip nila na mahirap physically yung mag-shoot ng eyewitness. Pero ako personally, hindi lang siya mahirap physically, mas mahirap siya emotionally. 'Di ba? Yung mga storya na sinushoot natin na ang sakit sa puso, tas hanggang sa pag-uwi mo, naghilom na lahat ng sugat mo sa katawan, okay ka na physically, pero emotionally, Dala mo siya. dala mo pa rin siya. Yung nakakadurog naman ng puso niya sa Korea. Ramdam ko yung nanay, parang hirap na hirap para ito sa sakripisyo. So, Okay, bye. Ako naman, natuwa naman ako dun sa pag-aalaga naman nila father. Doon mo nakikita yung may malasakit. Yun eh, sometimes when we do the stories, it's always also about people na nakikita mo may malasakit sila sa kapwa nila. Kaya may camera, kaya wala. Dahil sa likod ng bawat kwento ng hinagpis ay kwento rin ng katatagan at malasakit. Sa dokumentaryong Walang Maiiwan, ipinakita namin ang kwento ng mga batang kailangan tumawid ng ilog para lang makapag-aral. Pero higit sa kwento ng kahirapan, kwento rin ito ng katatagan, ng malasakit ng isang guro at ng pangarap ng isang komunidad. Sanay tayo yung sobrang depressing. Pero parang ang saya-saya nung lugar, ang saya-saya nung community. Kahit alam mong hirap sila, parang hindi siya mabigat. Ayos to! Nakahanip sa bola to Suha. Parang part na tayo ng community. Barkada kaagad ako. Barkada kaagad yan. yung sa Walang Maiiwan, gusto ko yun kasi parang nakakabilib yung story niya. Yung teacher, tapos yung mga estudyante, nagpipilit pumasok. Nakakatuwa yung gano'n. Nakapagbigay rin sa amin ng inspirasyon ng kwento ng mga katutubo na aming nakilala sa dokumentaryong Kabihog. Sa kabila ng kanilang hirap, patuloy silang kumakapit sa isa't isa, hindi bumibitaw sa pangako ng pag-asa. Napakasimple ng buhay ng mga katutubo. Tapos yung pangarap nila na makaangat sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon, nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga bata. Tsaka matalino yung batang nakuha niya. Actually, yung batang yon, hindi yun nakuha ng researcher namin. Ang nakakuha nun ay si Eugene. Ano ba, nagsisit ako eh, parang... Nagkukuha ka ng video. Tapos parang nakikipag-cooperate siya, parang hindi siya, pag sinabi mong huwag mo ako pansinin, hindi niya ako pinapansin talaga, gumagawa talaga ng Hindi siya conscious. Hindi Tapos siya sumasagot siya kasi, di ba? Pag tinanong mo siya, sumasagot. Binubuli ba kayo minsan sa school? Ano sinasabi? Yes po. Anong ginagawa mo? Sabi ko po ay may pangalan naman po kami. Sinasabi ko po sa iba. And hindi tayo nagkamali. Kasi pagkatas ng episode na yon, may mga tumawag. Tapos na-feel nila yung storya ni Lenlen. Tapos naramdaman nila na yung hatak sa puso nila na kailangan kong tulungan tong batang to. So mula nun, ginawa na naming scholar sa foundation si Lenlen. And hindi tayo nagkamali. Ang galing-galing niya sa klase ngayon. Ano ba bang ibang episodes natin na meron parang may mga tumulong pa? Walang maiiwan? Well, yung Walang Maiiwan, pagkatapos ng episode na yon, sabi sa akin ni Sir June Marquez, yung teacher doon, dumagsa daw talaga yung mga Santa Claus doon sa kanila.
ata, parang apat-apat na ata yung mga backpack ng mga bata. May nagbigay sa kanila ng backpack na waterproof. Tapos, merong isang engineering group, sila Sir Rolly Lopez, at saka si Kuya Willie Revillame ng Wawawin, na nagbigay ng pondo. Total of, all in all, 200,000 pesos kasi gusto nilang magpatayo ng tulay. Tunay ngang hindi natatapos sa paggiling ng kamera ang bawat kwento sa eyewitness. Matapos man ang dokumentaryo, tuloy ang mga kwento. Tuloy ang inspirasyon, ang malasakit, at determinasyon. Yun naman yung natutuwa ako dito sa programang to, sa Eyewitness. Kasi hindi lang tayo nakakapagpahayag, nagiging tulay din tayo for opportunities to help change lives, to bring change to this country in our own little way. Akala ng mga tao kasi tapos na yung trabaho natin basta nagsabi yung director ng cut. Hindi nga ako nagsasabi ng cut eh. Hindi uso sa atin yun eh. Oo. Kasi hindi naman natatapos yung storya. Hindi nakakat ang storya. Tuloy pa rin yung storya kahit na hindi na siya umi-ere sa telebisyon. May liwanag ang bawat dilim. May kapalit na biyaya ang bawat paghihirap. At may sinag ng pag-asa sa bawat hinagpis at problema. Ito ang aking mga natutunan sa mahigit 10 taon ko sa Eyewitness. Salamat sa mga bata, sa mga magulang at guro, sa mga komunidad na pinahintulutan kaming masilip ang kanilang kwento. Masarap maging Pilipino, masarap maging, when you go out of town and when you see these people, you find some sort of redemptive value. You find another faith, you have faith, you find faith. Nung nag-GMA ako, Eyewitness, iba-ibang stories every month. Iba-ibang tao yung nakakasalumuha mo. So parang ibang klaseng wisdom yung napupulot mo sa ang mangsulok ng mundo. Tapos napapamahal ka sa mga tao. Kapag natapos na natin yung episode dun sa isang lugar, ang hirap magpaalam kasi nakakalungkot, nakakamiss yung bonding, di ba? Hirap magbabay na gano'n na kailan ulit ito mapupuntahan, gano'n. Yun ang mahirap doon, pagkatapos mo silang ma-shoot, tapos yung magpapaalam ka. Ang gusto ko rito kasi kumbaga ang daming natutulungan ng programa na to. Kumbaga tayo nagiging daan para tulungan sila. I feel that Eyewitness is a microphone of the people na hindi nakakapagsalita. It's a bridge para sa mga taong hindi naaabot. Ano siya, and it's a mirror, salamin siya ng mga hindi nakikita na sa lipunan. So, I will always be grateful to GMA for giving me this opportunity na makasama itong mga talented people na ito at makasama yung mga viewers ng Eyewitness. Ang wish namin for 2017, sana manood pa kayo ng Eyewitness at sana marami pa kaming mamulat na mga mata at mabuksan na mga puso para dun sa mga storyang ginagawa namin sa show na ito. Ako po si Cara David at kami po ang Eyewitness.